Ang Poltergeist film series ay isang horror franchise na may 4 na pelikula. Poltergeist noong 1982, Poltergeist 2, The Other Side noong 1986, Poltergeist 3 noong 1988 at Poltergeist noong 2015. Tungkol ito sa mga poltergeist na mga masasamang espiritu na nanggugulo ng mga tao sa pamamagitan ng physical disturbances, kagaya ng pagkalaw ng mga bagay-bagay, gumagawa ng mga ingay at mga apparitions. Sinusundan ng mga pelikula yung experiences ng iba't ibang families na ginugulo ng mga poltergeist at humihingi sila ng tulong sa mga paranormal experts para makawala sila sa masamang espiritu. Kilalang pelikula sa suspenseful at terrifying scenes nila, pati na rin ang magagandang visual at sound effects. Pero may chilling legend na nauugnay sa kanila, ang tinatawag na poltergeist curse. Yung curse, sabi nila, ay dahil sa mga aksidente at kamatayan ng ilang cast at crew ng poltergeist films nung ginagawa at pagkatapos ng production. Sabi nga ng iba, dahil daw ito sa paggamit ng totoong kalansay bilang mga props sa ilang scenes. Dahil dito, naiinis daw yung mga espiritu ng mga patay at gustong maghiganti. May sabi-sabi rin na yung dark at disturbing themes ng pelikula ang nag-a-attract ng negative at evil energies. Sinumpaman o coincidence, hindi maikakaila na may dark at tragic history ang poltergeist films. Paalala ito na minsan kahit sa entertainment may price to pay sa pag-explore ng unknown. Pero bago pa ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang pinakagrabing ebidensya ng poltergeist curse ay yung pagkamatay ng 4 na cast members mula sa original trilogy ng pelikula. Unexpected at tragic ang pagkamatay nila. Nangyari lahat to sa loob ng 6 na taon. May mga bata at promising at may experience at respected din. Yung iba namatay dahil sa natural causes, habang yung iba naman dahil sa marahas na paraan. May mga namatay bago pa ipalabas yung pelikula at mayroon ding pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Si Dominic Dunne na gumanap bilang Dana Freeling ay ang panganay sa Freeling family sa unang poltergeist film. Pinatay siya ng ex-boyfriend niyang si John Sweeney. Sinakal siya sa driveway ng bahay niya sa West Hollywood noong November 4, 1982. 22 years old pa lamang siya. Namatay siya 4 na araw pagkatapos ng pangyayari noong November 8, 1982 nung tinanggalan na siya ng life support. Nakatulan si Sweeney ng voluntary manslaughter at nag-serve ng less than 4 years sa bilangguan. Nangyari ang kamatay ni Dunne 5 buwan pagkatapos ng paglabas ng pelikula at bago pa man ang paggawa ng kasunod na pelikula. Si Heather O'Rourke ay gumanap bilang Carol Ann Freeling. Siya ang bunso sa Freeling family at ang bida ng poltergeist films. Siya lang ang cast member na lumabas sa lahat ng 3 pelikula ng original trilogy. Namatay siya sa cardiac arrest dahil sa septic shock mula sa maling diagnosis naman na intestinal stenosis noong February 1, 1988. 12 taong kulang lang siya. Namatay siya habang ginagawa pa ang post-production ng ikatlong poltergeist film na inalay naman para sa kanya. Nangyari ang kanyang kamatayan 6 na taon matapos ilabas ang unang pelikula at 4 na buwan bago ilabas ang ikatlo. Si Julian Beck naman na gumanap bilang Henry Kane, ang masamang pari at leader ng mga poltergeist sa ikalawang poltergeist film, ay na-diagnose ng stomach cancer noong 1983 at namatay sa sakit noong September 14, 1985. 60 years old pa lamang siya noon. Namatay siya bago pa man ilabas ang pelikula. Dahil sa kalagayan ni Julian Beck, gumamit ang production ng isang body double at voice actor. Nangyari ang kanyang kamatayan 3 taon pagkatapos ng unang pelikula at 8 buwan bago ilabas ang ikalawa. Si Will Simpson naman na gumanap bilang Taylor, ang Native American shaman at kakampi ng Freeling family sa ikalawang poltergeist film, ay sumailalim naman sa heart-lung transplant noong 1987 at namatay sa post-operative kidney failure at malnutrisyon noong June 3, 1987. 53 years old pa lamang siya. Namatay siya pagkatapos ilabas ang pelikula na huling pelikulang ginawa niya. Nangyaring kanyang kamatayan 5 taon pagkatapos ng unang pelikula at 1 taon pagkatapos ng ikalawa. Hindi lang yung mga pagkamatay ng cast members ang patunay ng poltergeist curse. Maraming pangyayari at aksidente rin ang nangyari nung ginagawa ang mga pelikula. Naapektuhan ng crew at mga gamit. May mga pangyayaring minor lang at walang pinsala, pero may iba rin na seryoso at delikado.
May mga aksidenteng nagkataon lang, may iba naman na sinadya at may masamang intensyon. Ginamit nilang isang totoong kalansay ng tao bilang props sa ilang eksena tulad ng sa pool scene sa unang pelikula at sa cave scene sa ikalawa. Mas mura at totoo daw ito kaysa sa peke. Kinuha nila ito sa isang medical supply company. Pero may mga nagsasabi na hindi tama at immoral yung paggamit ng totoong kalansay at posibleng nagalit yung espiritu ng patay na nagdulot ng sumpa sa mga pelikula at sa mga taong involved. May sunog rin na nangyari sa set sa unang pelikula. Nasira yung model ng Freeling House at naantala ang paggawa ng ilang linggo. Sanhi daw ito ng problema sa kuryente na wala namang kinalaman sa eksena. Pero may mga nakikita ito bilang masamang senyales at pabala galing sa mga bad entities. Yung injury ni Margaret Hamilton na gumanap bilang Wicked Witch of the West sa The Wizard of Oz ay nag-cameo sa unang pelikula. Nasunog siya ng sira-sirang steam machine sa paggawa ng isang eksena. Dinala siya sa ospital at gumaling naman, pero may mga napansin sa kakaibang pagkakataon ng kanyang injury dahil nasunog din siya sa set ng The Wizard of Oz kung saan gumanap din siya bilang isang witch. Si Oliver Robbins na gumanap bilang Robbie Freeling ay nakaranas ng problema sa set ng unang pelikula sa eksena kung saan inatake siya ng isang clown doll. Dapat kontrolado ng remote control yung clown doll pero nagloko ito at sinakal siya. Nailigtas siya ng crew at hindi naman malubhang nasaktan pero may mga naniniwala na sinapian daw ng poltergeist yung clown doll at sinubukan siyang patayin. Yung exorcism na ginawa ni Will Sampson na gumanap bilang Taylor sa set ng ikalawang pelikula, hindi alam o pinahintulutan ng crew. Nakaramdam daw siya ng masama at negatibong presensya sa set at gusto niyang alisin at protektahan ito. Nag-ritual siya, may kasamang pagbikas at pagsunog ng sage. Ginawa niya ito sa kalaliman ng gabi at walang ibang tao. Sabi niya, nagtagumpay raw siya at naramdaman niyang kalmado at payapa na pagkatapos nito. Pero may mga nagdududa sa sinasabi niya at iniisip na baka lalo niya lang ininis ang mga espiritu at hindi pinatahimik. At itong video natin for today. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.